Good evening po mga ka-AutoCAD. Welcome back po sa Billy Pascual AutoCAD Tutorials. Topic number 15 po tayo. Title po nito is Plot Style Customization. So dito po naka-open po yung combined service drawing na previous project namin sa Binyan, Laguna. So dito gumagawa po ako ng legend na bukod sa layer is mag-a-assign tayo ng tinatawag na color coding para sa specific na discipline. Kung for example niyan, kung uh, red is electrical system, yung parang ganon, kayo na po yung bahalang mag-designate ng kulay kung base sa desire nyo na color. Yung plot style po is similar siya sa Revit, is view template kung saan magko-customize yung user niya, yung user ng plot style niya, na kahit sabihin nating naka-layer na siya, pero pwede siyang, kumbaga, uh, pwede siyang mag-overrule or override dun sa layer. Kung naka-layer man siya, pagdating sa, for example, sa kulay, ma-override mo dito sa plot style. Yung kumbaga, plot style pa rin yung mag-govern as per sa gusto mo na maging kalabasan ng kulay. So, syempre, papasok na dyan yung bukod sa layer, kung halimbawa, yung line mo is gusto mong i-adjust. So, Control P po tayo, makikita mo dyan, meron po ako nakatalaga na plot style na sarili ko dyan na pang MEPS, meaning Mechanical, Electrical, Plumbing, Fire Protection and Sanitary. So, click nyo lang po sa bandang kanan yung icon dyan sa gilid ng plot style na lalabas dyan yung pinaka properties na kung saan, yun nga, pwede po natin i-customize yung uh, line weight, line type, line scale, yung color coding, base sa gusto nating ipakita. So, pag in-adjust nyo po dito yung line weight nung isang object is siya po yung mag-govern. Kahit naka-set na dun siya sa layer, pagka pwede natin kasing i-override dito sa plot style eh. Ang kagandahan dito, kung ikaw ang gagawa mismo ng plot style na i-customize mo, kumbaga mapapamiliarize ka dun sa mga isinet mo eh. Kumbaga parang yung setup na ginawa mo dito, parang sa sarili mo lang, kumbaga mas makakabisado mo yung gagawin mong setup dito kasi nga ikaw yung gumawa. Dito kasi sa ginagawa ko, since ang ine-emphasize natin dito sa drawing is yung trade or discipline ng mechanical, electrical, plumbing, fire protection, and sanitary. Siya yung maglulutang kumbaga sa drawing na to. Yung background natin is syempre yung architectural structural is malabo lang siya. Pero syempre nasusunod pa rin yung mga hidden line doon kung beams yung biga yung pinapakita natin sa structural. Ang mahalaga dito, pagka yung kada trade, electrical man siya, dapat siya yung lulutang sa drawing. Na kung saan, kahit yung mga hatch na solid na hatch, basta may kulay, pwede nating iset dito. Kung gusto mo naman na matingkad or gusto mo yung medyo kita yung ilalim, pwede nating i-set ng transparency mamaya bago natin i-print, i-set natin yon. So dito, binibigyan ko lang po ng example dito na pwede tayong mag-create ng new. So pasukin nyo na lang po yun para sa mga baguhan na beginners natin na draftsman. Pwede silang mag-create dito sa topic na tinuturo natin na kung saan doon na papasok yung customization nga ng sarili niyang plot style. Syempre, nakadepende pa rin po yun kung anong trade yung nire-represent nung isang construction drawing para mabigyan niya ng buhay
yung pinapakita niyang discipline. Discipline meaning yun yung trade, kung electrical man siya or mechanical. So dito sineset up ko. Kung mapapansin niyo po dito sa may bandang baba, yung may mga shaded na blue doon, hanapin niyo lang po, nandun po yung transparency. Ina-apply po yun kapag nag-hatch ka ng kulay na kung ayaw mo nang may masyadong matingkad, pwede nating applyan ng transparency. Yung so dito nag-command po ako ng Platter Manager para dapat dito po nakasave yung ginawa no, yung creation natin ng yung ginawa nating flat style na dapat nakasave po dito yon para kung sakaling halimbawa pag nag-transfer ka ng files, minsan nawawala yung nawawala yung flat style na ginawa mo. Pero pag open mo ng another file ng AutoCAD, dapat ipipaste mo siya dito sa folder na to ng flat style. Para pagka nag-control P ka, mag-print ka na, ayan, nakikita nyo, nakasave na po dito yung ginawa kong flat style. Para in case na mag-transfer ka sa kabilang file naman, na kailangan mo yung ginawa mong flat style na yon, is ipipaste mo lang dito at lalabas na po siya dito pa nag-control P ka. Makikita mo na siya dyan, yung selection dyan. Kumbaga, yung naka-ready mo ng flat style is magagamit mo kahit maglumipat ka man ng file na gusto mo, nandun pa rin yung flat style na ginawa mo. So dito i-preview po natin. So makikita po natin dito na naglagay tayo ng color legend bawat discipline. So red sa Fire Pro, yung sky blue sa HVAC, blue sa water line supply, green cold water line supply, and then sa orange electrical. So makikita nyo dito, yun yung sinasabi kong hatch kanina na naka-transparency para hindi siya matingkad na matingkad. Pagka nag-fill tayo ng hatch dun sa object na yon, kung mapapansin nyo dito, yung nasa ilalim niyang object is makikita pa rin kahit kumbaga hindi siya matatakpan ng husto. Maipapakita pa din nung drafter na merong object na nandun sa ilalim nung hatch na ginawa niya. So, kumbaga, maipapakita natin sa drawing na nasa ayos yung ginawa natin mga color coding as per sa discipline. Ito po is malaking gamit kapag gumagawa ka na tinatawag na CSD or yung Combined Service Drawing. Compare po dun sa SSD na gagawin mo, isang kulay lang ang kailangan. So dito, pagtingin ng mga magre-review ng drawing, mga consultant, pagka naglagay ka ng legend na ganito, mas madali nilang maiintindihan yung ginawa nung nag-drawing, nung CAD operator o nung drafter. Na siyempre, kung mas maayos yung presentasyon mo ng drawing, mas maiintindihan nung magre-review ng drawing, mga consultant. So, isang kumbaga bala mo na yon para ma-approve yung yung sinasubmit mong isasubmit mong drawing. So, 'di ba? Kumbaga, kung maayos yung drawing mo as per sa presentation ng dito sa sheeting layout, maayos yung lahat, malaki yung tsansa na maa-approve yung ginawa mong drawing. Kung sakasakali, syempre, normal naman na pag ni-review ng consultant yung mga drawing na ganito, may comment pa naman ding babalik yun eh. Pero syempre, as long as maganda yung presentation ng drawing mo, lalo dito sa combined service drawing na yung pinag-uusapan, napakalaking bagay nitong pagse-setup ng sarili mong flat style. Bukod sa ikaw lang yung mismong nakakaalam nung pinag-set mo dito, maipapakita mo pa ng maayos yung ginawa mong shop drawing. Lalo na kung nasasaba ka na talaga sa tinatawag natin na
madugo na labanan sa pagdodrawing. So, ah, yun nga, napakahalagang matutunan nito para sa mga baguhan. Sa tingin ko naman, sa pagkaka-explain ko dito, masusundan naman ng mga baguhan yung pagse-set up nung mga uh, diniscuss natin dito. So, makikita nyo naman dito sa ginawa ko, kahit papano naman naipakita natin yung mga piping diyan, mga cable tray, conduits ng electrical, pull box, lahat ng element, napakita po natin ng maayos. So, yun lamang po. Billy Pascual po ulit. Maraming salamat po.